Bakit ang mga dating and seduction red pillars, mga dating gurus and pickup artists ay lalo kang ginagawang bubito? Alright? Instead na ikaw po ay maging versatile, flexible sa buhay, sa anumang hamon ng buhay, right? Na kung saan hindi mo na kailangan pikiin yung sarili mo, hindi mo na kailangan na actively pag-effort. Mas pinipili ng mga tao yung sa dating gurus, pick-up artist, at doon rume-revolve yung kanilang buhay. Kesa po doon sa red pill, and even MGTOW, na kung saan po tuloy-tuloy lang po yung transformation ng sarili nila. Habang hindi po nila alam, step by step, brick by brick, binubuo nila yung kanilang empire into a new transformation. Isang magandang araw na naman, Red Pill PH. Magandang araw, magandang gabi sa lahat po ng nakikinig sa atin, at maraming salamat sa inyong suporta. Kung magustuhan mo ang mga ganitong klase mga topic, huwag na mag-aalinlangan na paki-hit na po yung follow button. Bisita po kami sa aming Red Pill PH channel sa YouTube. Without any further ado, tara na po, umpisahan na! Alright. Bakit ang pakikinig mo sa mga red pillars na mga fuckboy naman talaga, hindi naman talaga nagtuturo ng legit na red pill? Ang pakikinig mo sa mga PUA at ang pakikinig mo sa theory of lookism o sa mga black pillar o sa worst case nito sa mga blue pillar na mga simp ay magpapagimbobo sa iyo. At tinuturuan ka po nito to think backward, hindi forward. Alright? First and foremost po, balibaliktarin mo man po lahat ng bagay patungkol sa mga ito. Ibalasahin mo man ang baraha at kahit anong gawin mo, iisa lang po ang rason kung bakit po ginagawa po ninyo ang lahat ng ito. At ito po ay dahil kayo po mula pa pagkabata ay brainwash at sinanay sa mentality na i-uplift ang mga babae. Right? Naialay ang sarili ninyo sa mga babae. Remember, going back po, right? Going back from the beginning po, hindi naman po ginawa ang lalaki para sa babae. Ginawa po ang babae para sa lalaki. Basahin mo ang Biblia. Kung ayaw maniwala, malalaman mo ang kasagutan. Right? Ginawa po ang babae para sa lalaki. Hindi po ginawa ang lalaki para maging homeboy ng babae. Mali po yun. Right? And maybe that's why ang babae, responsibilidad niya rin na i-uplift, bigyan ng moral support ang lalaki. Alright? Para sa ganun madama ng lalaki yung kanyang sense of masculinity. Mamotivate siya kahit gaano kahirap magtrabaho, kahit gaano kahirap magprotekta ng pamilya, right? Kahit gaano kahirap na nakakabuang na isipin yung pangangailangan ng pamilya, ng babae, ng anak. Kasi hindi naman ginawa ang lalaki para sa babae, kaya ginawa ang babae, may purpose yan para companionship, moral support ng lalaki. Hindi ginawa ang lalaki para sa babae. Kung meron man dapat mag-afflip, dapat i-afflip palakasin ng babae ang loob ng lalaki, bigyan ng motivation. Ipagkamapuri mo, wag mong siraan, wag mong laitin. Ang ginagawa ng modernong mga kababaihan ngayon, ganito na ang mga ugali nila. Sinisiraan nila, nilalait nila yung mga lalaki, kung ano ng mga tinatawag na mga pulubim, mga broke, pangit. Ganito ba? Ito po yung basic. Now, going back po. Kaya po ninyo ginagawa yan, hindi po dahil coincidence yan. Kaya po kayo nagpapaka-addict dyan dahil po hindi po ninyo alam na lunod ang utak ninyong lahat sa pagsinta sa babae. Right? Ginagawa po ninyo yan, right, sa
benepisyo ng babae. Unang-una po yung atensyon at pribilehiyo yung nadadanasan nila, natatamo nila. Alright? Hindi nyo naman yung ginagawa para mag-grow kayo sa sarili ninyo. So, bali, ginagawa po ninyo yan para sa pribilehiyo at growth ng babae. Pero hindi po nyo yan namamalayan. At kung ikaw na po ay lalabas sa matrix at mag-iisip ka ng sarili mong karunungan, na malaya mong pag-iisip, malalaman mo kaput-putahan itong ginagawa natin. Kasi nga, we are mind conditioned para i-uplift ang babae, para kalimutan ang sarili natin para sa benepisyo ng babae. Tinuturuan po nila na maging picky, tinuturuan po nila maging pihikan at makasarili ang babae. Samantalang inaaralan nila at iniindoktrinahan yung mga lalaki na maging selfless o hindi makasarili. Napaka-stupido ng ganitong klaseng inimbento na social construct. Kaya ganito tayong lahat. Ngayon po, kaya po ganito, lalong bumababa ang tingin ng mga babae sa kalalakihan. Kasi nga po, wala na po kayong respeto sa sarili ninyo. Kayo po, panay paghahanap ng babae, panay pagsisim, panay sex ang gusto ninyo, panay atensyon. Yung iba, mga sad boy, mga simp, yung iba, kung ano-ano na mga pinaggagawa, gumagastos na. Yan. Hindi po kayo rirespetuhin ng babae dyan. To be honest, nakakaasiwa yan, turn off yan. Kasi nagmumukha kayong mga desperado. Right? Nagmumukha kayong mga uhaw na uhaw. Let me put this way. Ang babae, ganito yun eh. Imagine nyo, ang babae magsasalita sa inyo. Huwag kang makulit. Imagine nyo, sinasabi to sa inyo ng babae. Huwag kang makulit. Huwag mo akong habulin. Hayaan mong ako ang humabol sa'yo. Sige. I will give you time to reflect. Sige. Sabi ko po sa inyo, right? Hindi na-attract ang babae sa active effort. Right? Huwag mo silang kulitin. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Right? Hayaan mo na sila ang maka-appreciate sa'yo. Right? Dahil maikli ang kanilang fertility period, kapag kayo nakapokus kayo sa sarili ninyo, kapag kayo may respeto kayo sa sarili ninyo na hindi kayo desperado, yung iba gagastos pa ng mga libo-libo para lang pansinin ng babae. Pag hindi niya yung ginagawa, that means you send a signal na may direksyon ang buhay mo. Right? May plano ka. Marunong ka mag-set ng goal sa sarili mo. Disiplinado ka. Yan ang sinesend niyan subconsciously. Right? At the same time, ini-improve mo yung looks mo. Right? Hindi para sa babae, kundi para sa lahat ng tao. Para hangaan ka, ma-appreciate ka ng lahat ng tao. That means, detach yung isip mo sa pagpapapansin sa babae. Kundi, binubuo mo yung imahe mo para sa lahat ng tao. So, ang gagawin niya, maraming makaka-appreciate sa'yo na tao. Diyan ka ngayon magkakatapult sa tinatawag na preselection. Alright? Kapag pinagsasabay mo lahat-lahat, your looks, your outfit, your leadership. Alright? Leadership oo, alpha, pero hindi yung kagaya na mistisong baboy ramo na mayabang, na aggressive. Hindi po ganun yun. That's what you call toxic masculinity. Right? Ito po yun. Now, hindi po na-achieve to ng lahat ng mga kabataan kasi nagiging bobo sila kasi nga, ito yung pinag-aaralan nila. Addiction sa babae. Dating games, dating gurus. Hindi nila alam gas-gas na sa pandinig yan ng mga babae. Alright? Sayang yung panahon po na dapat nag-improve na sila, malayo na yung improvement nila. Right? Kung nitaw nga mismo, passive ang dating ng mga attention, ng curiosity ng mga tao, how come pati yung mga dating gurus, pick-up artists, wala man lang mapatunayan? Right? Panay silang mga kayabangan, ito lang po yun. Well, naipaliwanag ko naman po siguro ng malinaw. Kung kayo po ay maraming natutunan dito, paki-subscribe naman po kami at paki-hit na po yung follow button sa TikTok Podcast and The Retro Page. Maraming po salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Retro PH TikTok Podcast.